Yes, tama. Yung doon kay Saldico, no? Tsaka makikita natin na wala siyang intensyon na managot, di ba? Nung una, pinapauwi siya ni Speaker Bogie D, ang unang sagot niya, haharapin ko, hindi totoo yung mga paratang, gumawa siya ng sulat. Pero nung dumating na sa punto na deadline na nung kanyang pag-uwi, anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay nag-resign siya instead na umuwi. So ibig sabihin, umiiwas talaga siya, no? And then, 2 beses na siya pinatawag ng ICI at niwala siyang reply kung bakit hindi siya makakarating, no? So talagang umiiwas siya. Pangatlo, di ba nakita natin sa news kahapon, yung mga air assets niya, inilabas na niya ng Pilipinas, no? So kung yung mga personal property niya mismo, inalabas na niya ng Pilipinas, di talagang wala nang balak yun na sagutin itong mga bagay na to. I will go back doon sa dati ko pang sinasabi sa DFA na kansilahin na nila yung passport. Huwag na sila mag-intay na makakuha pa siya ng passport sa bansa na walang extradition, no? Again, ang sagot ng DFA doon ay kailangan may kaso, no? Pero yung Section 4 ay maliwanag, may mga pagkakataon na hindi kailangan file ng kaso. At isa doon is yung public, yung national, yung ano ba tawag doon? Ano ba yung sinabi kong term? Public safety, national, okay. Yung isa doon na under Section 4 of RA 11983, yung Passport Act, yung bagong Passport Act, ang sinasabi, national security, di ba? Saan ka naman kaya magpapile ng kaso to determine national security? So obviously, yung pag-file ng kaso, hindi sakop kung national security na ang pinag-usapan. Di ba? Ito ay madalian. Dapat agaran. Kung national security, hindi ka pwede mag-intay. Dapat agad mong gawin. Di ba? So, ang tanong, ito ba isang national security issue o hindi? Para sa akin, ito ay isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At walang problema yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastructure. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21, yung hindi naman talaga tungkol sa infrastruktura, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. So may national security issue na talaga. Ngayon, meron pa bang ibang dapat managot? Siyempre, hindi pa kumpleto yung listahan na yan. No? Hindi naman magagawa ng ICI yan ng sabay-sabay. At ako'y may tiwala na talagang they're just building up evidence at magpa-file pa sila ng mas maraming kaso. At least, ang maganda dito, may nasimulan ng i-file. National security issue siya, di ba? Yun na lang ang question. Is it a national security issue or not? For me, yes, it is. No? Yun na lang ang ano. At ang sinasabi ko nga, may remedyo si former Congressman Saldico. Bakit sinasabing hindi pwedeng gawin? Siya dapat ang mag-raise noon as a defense, di ba? Dapat kung kanselahan ng DFA, pwede naman siyang pumunta sa korte at sabihin niya kung sa tingin niyang hindi dapat kanselahan yung passport, siya dapat ang pumunta sa korte. Hindi yung DFA ang magsasabi na hindi pwedeng kanselahin. At nakita na natin talagang wala siyang intensyon na sumagot dito. Nakita na natin, hindi niya sinasagot yung ICI subpoenas at nakita na natin yung paglabas ng mga air assets o ari-arian. Ano pa ba ibig sabihin nun? What strengthens my call is ang galit ng tao. Di ba? Yung galit ng tao. Kasi magkakaroon na naman ng rally sa November 30, di ba? Naintindihan natin, yung mga talagang galit sa korupsyon ay mag-rally sila. Talagang naintindihan ko yung galit nila. Pero may mga ibang mga sektor na pwedeng i-take advantage yon para manggulo lang. So that is the national security issue. Circumstances around the other lawmakers, no? Yung mga senador, hindi ko po alam yung circumstances sa likod niyan. Yung kay Congresswoman Mitch Cahayon, hindi ko po rin alam ang circumstances sa likod niyan. Isa lang yung alam ko dyan, no? Yung kay former Congressman Saldico. Dahil kung matatandaan po natin, talagang nakita ko yung mga insertions niya
At sabi ko nga, ako'y may personal experience na nung nagsubok ako na humingi ng additional na 200 million for 3 projects in Navotas para hindi na siya umabot doon sa year 2025 at mabuo na yung budget for year 2024, ay yung linapitan ko na go-between, sinabi nga sa akin, may taripa yon. So, yun, at least, of course, hindi si Saldi ko mismo nakausap ko, kaya lang may nakapagsabi. Tsaka yan, open secret naman yan sa Congress, yung bentahan ng projects. At yan sinabi rin ni District Engineer Alcantara. Pinanood ko muna yung takbo ng ICI bago ako nag-file ng bill. So yung mga nakikita kong kakulangan doon sa powers ng ICI, yun ang linagay natin doon sa bill natin. So yan ang explanation kung bakit may mga provisions akong nilagay doon. Kasi nga, pinanood muna natin. Hindi tayo nag-file kaagad, binigyan muna natin ng tsansa at nakita natin kung ano ba yung kakulangan sa powers ng ICI. Number 1, ang unang nilagay ko dito is yung pwede silang issue ng direct contempt, indirect o direct contempt. Bakit? Kasi nga, para hindi na babaliwalain yung kanilang subpoena. Kasi di ba yung ibang sinasubpoena nila, sinasabi lang, ayaw na namin pumunta. Mas lalo naman yung kay Saldi ko, ni walang sagot. Kumbaga sa hindi man lang sumagot kung bakit hindi siya pupunta. Hindi na pwede yun pag na aprubahan itong bill natin. Kasi may issuehan siya ng contempt, no? Linagyan natin ng whole departure order para hindi lang siya watch list, no? Talagang pag under investigation, hindi ka na alis ng bansa. Nilagyan natin sila ng power to file sequestration, no? Bakit? Kasi nakita na natin na yun nga, nilalabas yung assets. Importante ma-recover natin yung mga assets nila. So yan ang mga nakita natin na kakulangan doon sa powers ng ICI na kahit nagpupursigi talaga sila, meron talaga silang mga limitasyon. Kaya ginawa natin. At syempre, yung in coordination with the DOJ and the Ombudsman na makapag-file sila ng kaso para makatulong. Hindi ito para i-replace ang Ombudsman o hindi ito para palitan yung powers. Kung hindi, makatulong doon sa Ombudsman at sa DOJ kasi gusto nga natin mabilisan to, di ba? So para pag meron na silang ebidensya, hindi na babalik doon sa step 1. Kung hindi, pag nag-agree yung Ombudsman na okay to, pwede nang i-file ka agad. Kung may coordination, wala pa akong coordination doon sa ibang mga nag-file. As I said, ang ginawa ko dito is pinanood ko, inobserbahan ko yung mga hearings ng ICI at sa tingin ko, ako lang yung nag-file na may personal experience na nakapunta na doon sa ICI ng 2 beses, no? I don't think anyone who has filed has been invited as a resource person of the ICI. So talagang may first-hand information ako doon sa mga kakulangan nila. Kaya tulad ng sinabi ko, pinanood ko muna, tinignan ko, inobserbahan ko, at kung ano yung mga kakulangan, yun ang binigay natin na powers, no? Next, kung i-prioritize ng House, tignan lang po natin kung ano yung gusto ng mayorya. Kasi wala naman po ako sa leadership position, wala naman akong komite. So, I hope i-tackle to. Kasi tapos na naman kami sa budget, di ba? Hindi naman kasi, alam mo naman ako, hindi naman ako palalapit sa sa speaker, di ba? I hope they find merit in this at may prioritize talaga nila. Di ba? Totoo naman na pag walang na-file, let us admit, no? Na pag walang na-file, umiipon yung galit ng tao. Di ba? Totoo yan. We cannot deny na naiinip na yung tao. Kaya nga sila hiling ng live streaming kasi gusto nilang makita. Nakita ko rin yung mga reactions ng ibang mga netizen, nakukulangan sila. So totoo na kung
habang wala kang napafile, everyday, build up lang yung galit ng tao. No? Pero kung tatanungin, ito ba'y ginawa para lang humupa? Hindi naman. Ito'y parte ng proseso na talagang magpa-file ng case. Again, I will share my personal experience. Nung ako ay naging invited doon as a resource person, nakita ko talaga kung gaano silang kaseryoso at gaano silang kabusisi doon sa mga paghanap ng ebidensya, no? So, makikita mo rin kung bakit hindi mabilisan yung pag-file, di ba? So, ako, naintindihan ko yun kasi personal akong napunta doon eh. At akong personal akong natanong. So, talagang yung questions nila is talagang para makita kung ano talaga yung malakas na kaso na maipa-file nila sa bawat individual. Makikita naman natin na talagang yung tao, naintindihan ko talaga yung galit ng tao. And again, I will say that this is not, based from my experience, talagang makikita mo kung gaano silang kaingat doon sa prosesong yan. Yung alituntunin ng SAL-N Review and Compliance, baka naman yung iba nag-iintay lang, di ba po? Baka nga yung iba hindi alam yung alituntunin, di ba? Hindi alam kung ano ba yung purpose ng SAL-N Review Committee, di ba? Ako, hindi ko mismo nabasa kung ano yung alituntunin ng SAL-N Review Committee, di ba? So, pero kung tatanungin ako, voluntary, di ba? Willing akong magbigay. Of course, willing akong magbigay. Di ba? Baka interpretation kasi ng iba yung SAL-N Review Committee ang maglalabas ng SAL-N ng lahat ng mga members eh. It's up to them. Again, hindi ko kasi alam yung alituntunin ng Review Committee. Ano ba ang sinasabi doon? Ang sinasabi ba doon na pag na-review, i-release na ng committee na yun yung lahat ng SAL-N? Hindi ko rin. Ang gulat niyan is noong 2025 again, di ba? Nung review ko yung BICAM, yung 2025 mas grabe yun because yung 2025 from 16 billion yata, nadagdagan na 17, mas malaki pa yung dinagdag, kaya naging 30, teka, kunin ko lang para lang, hindi ko pala dali. Basta parang umabot ng 30 plus, mas malaki ng konti yung dinagdag noong 2025 ba yun? Yun. Mas malaki pa yung dinagdag. Total, linabas nyo na yung sa House, no? Linabas nyo na yung sa House na issue doon sa nadagdagan yung budget, no? Again, okay, noong nagboto kami, noong October 13, nagbotohan kami, di ba? Para doon sa House, ano bang House Bill number yung HGAB? Hindi ko lang sure. Okay, anyway, nagbotohan kami ng third reading doon sa HGAB, di ba? Noong October 13. At doon sa aking explanation of vote, do hindi ko na sinabi sa plenaryo, nag-submit na lang ako, sinabi ko na for the sake of transparency, dapat i-publish yung budget ng bawat distrito sa ilalim ng DPWH. At pagkatapos noon, sinabi ko rin po na dapat yung budget ng bawat party list at kung saan-saan nila dinala to ay kasamang i-publish, di ba? Para lahat ng congressman ay transparent kung ano yung budget nila at saan-saan nila dinala ito. Okay? October 13 yon. Okay? Hindi pa pinapublish. October 20, sumulat na po ako kay Chairwoman Mika Swansing at sinabi ko rin po na sana i-post na yon sa website ng House of Representatives. Up to this day, wala pa rin sagot sa akin. No? Ito, napakahalaga to para mapakita na kung talaga bang wala ng insertion, wala na bang parking. Dahil yung Sagasa, ako, doon sa distrito ko, sa Navotas, personally, nakita ko, though maliit lang yung amount, may dalawang project doon na Sagasa. Ano ibig sabihin? Di ba yung sinasabi kong Sagasa is hindi request ng district congressman. So may dalawang 3 million doon na completion of barangay something in Barangay Tanza 2 and Barangay San Rafael Village, tig 3 million, hindi ko po ni-request. Tinawagan ko po yung dalawang barangay captain, sabi ko, ano tong project na to? Alam niyo ba?
Sabi, hindi din nila alam. Tinawagan ko yung district engineer, sabi ko, ikaw ba nag-request nito? Ano ba to? Completion. Hindi din daw niya alam. Tinawagan ko yung city engineer, local government unit ng Navotas, Lone District lang naman kami, hindi rin nila alam. So doon sa distrito, Lone District ng Navotas, may dalawang tig 3 million na pumasok na walang nag-request at walang may alam kung anong proyekto yon. So meron pa rin sagasa. Di ba doon maliit yung amount? Pero ang ibig ko sabihin, ano bang problema? Bakit ba ayaw ilagay sa website yung budget per district at yung budget ng bawat party list at saan-saan nila ito inilagay? No? So sana bago kami mag-resume on November 10, mailagay na yan doon sa website. Kasi meron silang record niyan eh. Hindi naman mabuo-buo yung budget kung wala yan eh. Kailangan lang nila i-publish kung totoo yung sinasabi nila na totally transparent, ibigay nila yung data na to. Di ba? Kung hindi nila ibibigay yung data nito, di hindi yan total transparency. Kasi kadugtong yan doon sa maibalik yung tiwala ng tao sa